Mga sangkay, meron pong bali-balita na may mga batang mga sundalo daw po na namumurong mag-aklas laban po sa ating pamahalaan. Well, pag-usapan po natin ito. So alamin po natin kung gaano katotoo ito mga sangkay kasi nga po malakas po yung ugong ngayon, no? Na mayroon daw po talagang mayroon pong mga mag-aaklas daw mga sangkay at may nag-post po regarding diyan itong si Ramon Tulfo, no? Mayroon na naman daw pong balita yung kanyang Tweety Bird. No, tingnan po natin mga sangkay kasi inilabas niya yung mga ranggo ng mga nasabing nagbabalak pero, nape-pressure ngayon kasi hinihigpitan sila. Okay? Pag-usapan po natin to. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, tingnan po natin itong balita mga sangkay kasi ito. Ayon po sa lumalabas na report, no, actually, bago po magsalita itong si Ramon Tulfo, umuugong na din po talaga na mayroon nga daw po mga sangkay mga nagbabalak pero hindi po makaporma. Dahil yung kanilang mga senior officers ay masyado daw pong tapat sa kanilang mga tungkulin at sa konstitusyon. Ayaw magpagamit mga sangkay sa ingay ng politika. Yun ang nakakalungkot mga sangkay. Naalala nyo dati, pinag-uusapan po natin yung tungkol po mga sangkay sa mga sundalo na after Ferdinand E. Marcos time, nagamit po mga sangkay sa mga pampulitikang mga kaganapan. At nakalimutan na pong bantayan ng ating teritoryo. Yun po ang nangyari nun mga sangkay. Isipin nyo. Yung mga sundalo na yun, dapat, nagbabantay po sila sa West Philippine Sea at that time. Pero ang nangyari, yung mga sundalo, ginamit po mga sangkay ng mga politiko. Nagkaroon ng mga kudita at kung ano-ano pa mga pag-aaklas mga sangkay. Ngayon, nagulat na lang tayo, by 1995, yung binabantayan dati ng mga sundalo, nagka-pasok-pasok na ng mga kapitbahay natin mga bansa kagaya po ng Vietnam, China at kung sino-sino pang mga bansa dyan. Okay, so eto na naman mga sangkay. Ayon po dito sa pasabog ni Ramon Tulfo, may mga junior officers na gustong magsalita tungkol sa sitwasyon sa bansa pero pinagbabawalan sila ng kanilang superiors. Magsalita mga sangkay. Sa tingin ko naman hindi pag-aaklas ba yung magsalita, no? Pagkontra ba sa gobyerno yung magsalita sa mga nangyayari ngayon, especially kapag pinag-uusapan yung korupsyon, 'di ba? Junior officers are in their 20s and early 30s with the rank of second lieutenant up to captain. So yan po yung mga edad ng mga junior officers. Mga ano na rin sila. Mga, kumbaga, sa time ng panahon po ng, siguro panahon po ni Ferdinand E. Marcos, yan sila Ping Lacson ito at saka sila Gringo Honasan. Mga ganyan po mga sangkay. Pero, ewan ko lang kung kaya po nilang gawin yan sa panahon po natin ngayon. Noon kasi malakas ang loob nila kasi, biruin nyo ba naman, dalawang mga matataas yun si Enrile at saka si Ramos ba naman ang kumalas eh. 'Di ba? Kailangan po diyan ng may high ranking, no, na superior nila na siyang mangunguna kung just in case gusto talaga nilang gumawa ng hakbang laban po sa pamahalaan, mga sangkay. Ayon sa aking tweety, pinagsasabihan ng mga junior officers na bawal makisawsaw sa politika ang military. Ayan na. Yun ang sinasabi po natin na yung nung kwento po mga sangkay ni Kirubin, 'di ba? Isa pong military officer, high ranking din po. Na ngayon I think retire na po ata siya, no? Ayon po sa kanya, naririnig niya daw po talaga sa loob
yung ingay na mayroon nga daw pong hindi sila nagugustuhan sa nangyayari. I don't know kung pabor kay la PBBM or against. We don't know. Hindi po masyadong dinetalye. Pero dismayado daw po sila sa mga nangyayari ngayon, mga sangkay, sa ingay ng politika. Pero, bagamat sila ay, kumbaga, dismayado, hindi po sila nagsasalita na lantaran. In private talks lang mga sangkay with their tropa, no? Pero sa labas hindi po sila nagsasalita in public. Kasi nga po mas pa rin daw sila sa constitution. Ayaw nila makialam sa politika sa ating bansa. Which is tama din naman. Then, mga sangkay, eto na. Ang maingay naman po mga sangkay na gusto talaga nilang magkaroon ng gulo sa Pilipinas, mag-aklas yung mga sundalo, itong mga retired officers. Okay, tatlo yan eh. May mga, syempre, mga junior officers, mga superior nila, mga senior officers nila. Pangatlo mga sangkay, yung mga retired officers ng military. Itong mga retirado na daw po, mga sangkay, ito daw po yung nagbabalak na sana daw magsalita ng mga sundalo. Kumbaga nanghihikayat sila sa mga junior. Siguro ito, syempre, pag mga junior officers, maiinit yan, mga sangkay. Madali pong madala. Masyadong yung damdamin, no? Bawal maghayag ng kanilang saloobin. Pinagsabihan sila na lumabas muna sila sa serbisyo kung gusto nilang ihayag ang kanilang damdamin. Ito po, second lieutenant, first lieutenant, captain. Yan po mga sangkay yung mga ranggo nila. Yan po yung mga ranks ng mga nasabing nagbabalak na magsalita na. At ito nga po may advice dito. Yung isa sa mga sundalo din. Sabi niya dito, for awareness sa kapwa ko Marines, para hindi tayo makasira sa organization, maging retired ka man or active, always apply the Marine ethos. Laging sumunod kung ano ang nasa Constitution. Huwag papasok sa politics or magpagamit. Sanay tayo sa hirap. Huwag maghangad ng milyon, lalo kung galing sa masama at makakasira sa ating organization. Respect natin ang mga senior Marines. Namatay sila sa paniniwala at proud sila sa Marines. Walang illegal na ginawa at iningatan ang organization natin. Yan po yung advice, mga sangkay, ng kapwa nila sundalo. Well, kayo, ano po ang inyong opinion tungkol po dito, mga sangkay? Sa tingin nyo lang, posible kayang sumabog talaga yung ng mga sundalo? Yung kumbaga, yung kanilang gustong ihayag? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.